Hi guys, magandang araw po, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, saan panig man kayo ng mundo. Welcome po kayo sa channel ko. Ito naman po ang kaibigan News Jake, no? Pasensya na kayo, bago lang ako dumating dito sa bahay, naghapunan kami ng family ko dito sa Bacolod. Sa video na ito guys, pag-usapan po natin kasi medyo controversy po ito ang na-recover ng mga buto ng mga posibleng missing sa Bongero, no? Sa Taal Lake. Maraming mga netizen ang hindi makapaniwala sa recover ng mga buto. Una-una guys, according sa kanila, sunog. At saka parang dinurog talaga ang mga buto. Walang na-recover na mga bungo at ang ginamit na sako na lalagyan ng mga buto ay bago. So, maganda po nating pag-usapan kasi maraming nagtaka baka planted daw or gawa-gawa lang. So hindi tayo sure pero magbibigay lang po ako ng aking sariling pananaw at opinion. Depende na sa inyo kung anong inyong opinion dito sa bagay na ito, no? So ang topic natin sa ngayon, bakit ang na-recover na bungo sa Taal Lake sunog at ang sako na ginamit ay parang bago sa missing sa Bongero. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po guys inyong walang sawang panonood at suporta. Ikalawang araw na po ito, no? Friday, July 11, 2025. Kahapon nag-start na po ang pagsisid ng mga membro, no, ng Philippine Coast Guard. Sa unang araw ay may nakita po silang sako, no, na nandoon daw sa ilalim ng Taal Lake at ipinakita sa mga larawan na ang sako ay parang bago at ang mga buto na recover ay durog. Walang may nakitang ang kalansay ay durog, walang nakitang bungo or iba pang parte ng katawan, parang sunog. May mga netizen na nagdududa bakit ang sako na ginamit ay parang bago. More than 3 years na po or almost 4 years na po na nakalubog doon sa ilalim ang mga buto at ang sako. Dapat may mga lumot or ang sako po ay luma na talaga at madaling masira sa tagal ng panahon. Pero sa na-recover na ipanakita ng mga journalist na kumuha ng litrato, parang bago. So, ang iba ay nagtaka, hindi makapaniwala at sabi parang planted daw. Ang mga buto din, sunog, walang may makita mga kalansay ng kamay, paa, buto lang. So, ano ba ang mga posibleng dahilan? Ito po ang maraming tanong ng mga netizen, no? Ang issue ng mga buto na natagpuan sa Taal Lake, tila sunog habang ang sako ay mukhang bago, ay nagtataas ng maraming katanungan at hinala. Narito guys ang mga rason na posible nating makita. Number 1, una-una, maaring sinadyang sunugin ang katawan bago itapon. Posible po. Posibilidad sinunog muna ang katawan bago itapon sa lawa para mapabilis ang pagkabulok at mahirapan makilala ang pagkatao gamit ang DNA or dental records. Wala naman doon dental records nakita. Layunin para mas mahirapan makuha ang ebidensya at matukoy ang biktima. Yun nga ang punto ko guys, kasi mga sunog siya guys, hindi naman tayo expert pero mahirapan na tayo guys malaman kung sino talaga ang tao kasi nasunog eh. Ewan ko lang sa technology ngayon, sa advancement ng DNA, kung ma-identify kung sunog. Kasi karamihan, sa naalam ko lang, napanood ko sa YouTube at saka sa iba, dental records. Karamihan naman sa atin, wala namang dental records dito sa Pilipinas. So, yan po ang isang rason, no? Ikalawa, bago ang sako dahil posibleng pinalitan ng bago, itapon. Naku po. Ito lang po ay mga kuro-kuro lang. Posibilidad gumamit ng bagong sako upang hindi madulot ng atensyon para sa mas matibay ito at sa biyahe at pagtapon. Okay? Ibig sabihin maaaring planado at mag-ingat ang pagkakagawa ng krimen. Why not maghanap ka ng bago kasi itatapon mo na at saka years na lumipas. Dapat nagluma siya at maging marupok na. Ikatatlo, environment factor sa Taal Lake. Posibilidad, ang init ng tubig dahil sa volcanic activity ay maaaring makatulong sa pagkasunog o pagkabulok ng buto. Posible, pero hindi tayo sure. Pero kung ang buto ay literal na sunog, mas malamang sinunog muna bago inihulog sa Taal Lake. Ika-apat na dahilan, posibleng sinubukang sunugin sa ibang lugar.
Paliwanag, ang katawan ay maaaring sinunog sa ibang lugar tulad ng cremation site, drum o open area at pagkatapos ay nilagay sa bagong sako at tinapon. Nako, waste of time, effort, and energy itong mangyayari. Pinatay mo na, susunugin mo pa, no? Iwan ko. Kayo na lang guys mag-analyze, no? Ikalima, krimen ay may pagtatangkang pagtakban. Interpretasyon, ang kombinasyon ng sunog na buto at bagong sako ay tila may intensyon na pagtakpan ang ebidensya at gawing mahirap ang investigasyon. Tama po yan. Anong masasabi ng otoridad? Kung meron man, walang pang final report kung talaga bang human remains yon, posible ding hayop, kailangan pa ng forensic confirmation upang masabi kung galing sa tao o buto ng kung ano nito. Kung totoo ngang human remains yun, ang nakita sa tataalik guys, ay ang sunog bahagi, maaring may kinalaman ito sa nawalang sabungero o iba pang kaso ng extrajudicial killings. Ang bagong sako ay sinyalis na maingat ang pagtatapon, samantalang sunog na buto ay indikasyon na pagtatangkang sirain ang pagkakilanlan. So yun po guys ang 5 dahilan kung bakit nasunog at parang bago ang sako na ginamit na nilalagyan ng buto sa Taalik na posibleng mga human remains na mga missing sabongero. Very interesting and very mysterious guys, no? Maghintay tayo kung anong findings ng police, NBI at sangay ng pamahalaan dito, no? Law enforcement. So, yun lang po guys, no? Ano bang inyong opinion? Pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Thank you guys sa panonood at suporta. Don't forget to like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam. I love you all.